Amen. Praise the Lord. Glorify your name. Amen. Okay, so sa mga may Bible, Luke 7:36-39, ang sabi po rito, at ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseya na kumaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseyo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ongwento. At nakatayo sa likuran, sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinuskos ng buhok ng kanyang ulo, at hinahadkan ang kanyang mga paa, at pinapahiran ng engwentro. Verse 39, last verse, na makita nga ito ng Pariseyo na sa kanya ay nanganyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi ang taong ito kung siya isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya ay humihipo na siya'y makasalanan. Pwede na po tayo umupo. Okay, so ang title po ng pag-aaralan po natin, pasasalamat ng isang taong makasalanan. Tingnan nyo po yung picture. Okay? So, paano ba o ano ba ang nararamdaman ng isang babaeng ito na ganun na lamang yung kanyang iyak na dinidilig ang paanan ng Panginoong Jesucristo? Gaano kaya siya nagpapasalamat? At gaano kaya kalaki yung kanyang pasasalamat? Para na lang dalihin siya sa pangyayaring iyon na kung saan ay umiyak, hadkan niya yung paa ng Panginoong Jesucristo. Siguro iniisip po natin na malaking malaki yung kanyang pasasalamat para dalihin siya sa pangyayari na mismo ang paa ng Panginoong Jesucristo ay kanyang iyakan at kanyang hadkan. Marami po siguro sa atin ang hindi po nakaka-realize na grabe po yung pasasalamat po natin dapat sa Panginoon. Minsan naghihintay po tayo ng malaking pangyayari para pumunta po tayo sa harap para magpasalamat. Naghihintay tayo na pumasa tayo sa board. Naghihintay tayo na may nagbigay sa atin ng malaking pera. O kaya gumaling po tayo sa karamdaman. Ngunit ang totoo, ang laki dapat ng pasasalamat po natin, katulad na lang ng title po natin na pasasalamat ng isang tao na makasalanan. Kasi lahat po tayo ay dati naman talagang makasalanan. Sino bang hindi po nagkasala? Pero lahat din po tayo ay tumanggap sa Panginoon, pinatawad tayo sa ating pagkakasala, hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo, tinupad niya yung pangako niya sa atin, na gaano man tayo kasama, ay gagawin niya tayong busilak sa kaputihan. Tayo po ay iniligtas, dinala po sa kanyang kaharian, magmula sa kaharian po ng kadiliman, at ngayon paunti-unti na nagbabago po yung ating pong buhay. Dati, hindi tayo umaattend sa church, pero tignan mo yung sarili mo ngayon, umaattend ka na sa church. Dati hindi ka marunong lumaban sa kasalanan, pero paunti-unti, kapag may naisip ka na kasalanan, naiisip mo yung salita ng Diyos. Minsan, napaglalabanan mo. At kung minsan, nagtatampo tayo sa Diyos, akala natin, hindi po tumutugon ang Diyos. Niisip natin walang dapat na ipagpasalamat kasi parang hindi tayo napapakinggan ng Diyos. Ngunit ang totoo, napapakinggan tayo ng Diyos, ngunit sinusubukan tayo ng Diyos dahil pinapakawalan na tayo para ma-exercise po natin yung ating natutunan. Ang isang agila ay kapag yung kanyang inakay ay may pakpak na at matutun at iniisip ng nanay na agila na kaya na niyang lumipad, yung agila dinadala niya yung kanyang inakay sa pinakamataas na ere at inuhulog ng agilang inakay ng nanay yung kanyang mga inakay para matuto silang lumipad. Kung minsan hinahayaan kasi tayo ng Diyos na mayroon na tayong natutunan, mayroon ng Holy Spirit tayo, mayroon na tayong kalakasan, amen, na kaya na nating lumipad, kaya na natin, kapag may sitwasyon po sa ating buhay,
May problema tayo, may pagsubok na tayo, kaya na natin sabihin sa ating sarili, kayang-kaya ng Diyos yan, nagtitiwala ako sa Diyos. Pinagdaanan ko na yan, lilipas ang pagsubok na yan, pinagdaanan ko yan dati, nalampasan ko yan dati, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, lumakas na po tayo. So ito yung mga dapat nating pasalamatan. Marami ang nagpapalagay na ang babaeng ito sa Luke 7:36 to 39 ay parehas na babae doon po sa Mark 14 verse 3, dahil parehas po yung babae na may dala po silang alabastro, sisidlan ng alabastro na puno ng engkwento. Basahin po natin. Sa Mark 14:3, sabi po rito, while Jesus was in Bethany, sitting at the table, in the home of Simon the leper, a woman arrived with an alabaster jar of very expensive perfume made from pure nard. She broke open the jar and poured the perfume on his head. Sa binasa po natin, parehas ba yung babae dito po sa Mark 14:3, doon po sa Luke 7:36 to 39? Tingnan nyo mabuti, parehas po ba? Sino nagsabing amen? Parehas po ba? Tingnan nyo, yung Luke 7:36 to 39, si Jesus Christ inimbitahan po ni Simon na isang Pariseo. Ito naman Simon the leper. So, hindi na po parehas. Okay? Bagamat Simon, familiar po kasi po ang Simon na pangalan, very common sa bansang Israel, katulad na lang ni Peter, Simon yung kanyang pangalan, pero hindi po parehas. Pero parehas lang na may dala silang alabaster jar of very expensive perfume. Okay? So, yun po yun. Ano pa yung hindi pagkakaparehas? Okay? Ang babae, okay, ano pa yung hindi pagkakaparehas? Bukod dito ay pinangalanan ang babae sa Mark 14 na si Maria na kapatid na si Lazarus. Samantalang ang babae sa Lucas 7:36 to 39, hindi po siya pinangalanan. Basta lang ang sabi, babaeng makasalanan. Maliban dito, ang kapatid ni Lazarus na si Maria ay sinabing ibinuhos ang pabango sa ulo ng Panginoong Jesucristo. Ito po sa right side. Okay, nasa right side po ninyo, sa ulo. Pero yung sa Lucas 7:38, ibinuhos ng babae yung engkwento sa paanan. So, hindi po parehas. Okay, so anong pagkakaparehas po nila? Anong pagkakahintulad po ng dalawang babaeng ito? Mayroon. Bagamat hindi iba yung babae na binabanggit sa magkabila, mayroon po silang pagkakaparehas. Parehas silang marunong magpasalamat sa Panginoong Jesucristo. Parehas silang marunong magpasalamat kasi marunong silang mag-realize para kung gaano kabuti po ang Panginoon po sa kanilang buhay. So pag-aralan po natin kung paano ba pinasalamatan ng babaeng makasalanan ang Panginoong Jesucristo sa Lucas 7:36 to 39. Okay? So pag-aralan po natin. Una, bagamat hindi imbitado ang babae, ay pinuntahan ang Panginoong Jesucristo kaagad-agad sa bahay ni Simon na Pariseo. Hindi imbitado yung babae, ang inimbitahan lamang ay ang Panginoong Jesucristo. Luke 7:36, at ipinamanhik sa kanya, sa Panginoong Jesucristo, ng isa sa mga Pariseo na kumain kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. So, naupo na ang Panginoong Jesucristo sa dulang, so hapagkainan po ng isang Pariseo. Tapos bigla-bigla, sinabi sa 37, at narito ang isang babaeng makasalanan. Bigla-bigla, pumasok yung babae sa kwento. Okay? Na nasa bayan, at nang maalaman niyang nasa dulang, narinig niya ng Panginoong Jesucristo nandun sa bahay po ng isang Pariseo. Bigla-bigla, nagdala po yung babae ng isang isisidlang alabastro ng puno ng ungwento. Nakuha niyo po, narinig lamang niya ng Panginoong Jesucristo ay nandun sa isang lugar, sa isang lugar ng Pariseo, sa bahay ng Pariseo, narinig lamang niya, kumuha siya kaagad ng sisidlan ng alabastro na puno ng perfume. Okay, puno ng perfume. Okay? So, grabe ano? Hindi po imbitado itong babaeng ito,
Ngunit dahil sa pasasalamat niya sa Panginoon, dahil narinig niya ang Panginoong Jesucristo kung saan naroon, pinuntahan niya si Jesus Christ para i-express yung kanyang pasasalamat. Siguro hindi binanggit po rito kung gaano kalayo. Hindi binanggit po rito kung gaano kakapal ang alikabok. Naglakad po siya, pinuntahan po niya si Jesus Christ. Hindi niya inalintana po doon. Gate crosser. Alam niyo po ba yung gate crosser? Walang pahintulot na pumasok sa bahay po ng Pariseo. Kaya taliwas po ito sa parable of the wedding banquet sa Lucas 14:16 to 24 na sinabi ng Panginoon. Magkaiba po ito. Alam niyo po ba yung parable of the wedding banquet? Parabolo ng kasalan. Okay? Handaan sa kasalan. Yung parabolo ng handaan sa kasalan naman iba. Nag-imbita yung amo, yung master. Marami siyang pinangimbita, pinapunta niya yung mga tao sa kanyang mga kapitbahay, ang bawat isa daw po ay nagdahilan, hindi po sila umaten. Okay? So yun yung pagkakaiba. Ito naman, kahit hindi po iniimbita, pumupunta kasi narinig niya, ang Panginoong Jesucristo po ay nandun. Sana ganun po tayo, no? Kahit di na tayo iniimbita, ganito po tayo. Kahit wala nang magpo-post po doon po sa group chat po natin. Sasabihin na naman ni Pastora, iniimbita ko kayong lahat. Kaya sana hindi tayo dumating tayo doon sa katulad ng babaeng ito. Aaten tayo kahit di tayo inimbisa dahil grabe yung pasasalamat natin. Ganito ito po yung kahilintulad ng babae. Huwag tayo doon sa parable of the wedding banquet. Amen? So sana dumating tayo maging katulad natin ang babaeng makasalanan. Tingnan nyo bakit ba binanggit babaeng makasalanan? Amen? Itong babaeng ito, ang laki ng kanyang kasalanan, sa laki ng kanyang kasalanan, ang laki rin ng napatawad sa kanya. Kaya ganun na lamang magpasalamat siya sa ating Panginoon. Amen? Kilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kilala niya na pinagkakuutangan niya ng kanyang buhay. Pinagkakuutangan niya ng kanyang kalakasan. Pinagkakuutangan niya ng kanyang kaligtasan. Pinagkakuutangan niya kung anumang mayroon siya. Kaya ganun na lamang magpasalamat ang babaeng ito. Tayo ba ganun po rin? Di ba ang dami nating pinagkakuutangan sa Panginoon? Di ba? Okay. So, diretso po tayo. Okay? Pangalawa, hindi natakot ang babae na pumasok sa bahay ng isang Pariseo kahit alam niyang hindi kailanman nakikipagsalamuha ang mga Pariseo sa mga inaakala nilang makasalanan. Sa kaugalian po kasi ng mga Pariseo, mga self-righteous, akala lang nila sila yung mga matutuwid. Hahaba, sabi ng Panginoong Jesucristo, hahaba daw po ng mga damit. Hindi po sila nakakisalo sa mga makasalanan. Hindi nila alam, higit pa silang makasalanan. So, ang Panginoong Jesucristo kasi, ang kanyang pinuntahan at hindi ang Pariseo. Ang Panginoong Jesucristo ang kanyang pinuntahan. Kaya, ano yung kwan? Yung pangalawa, kaya hindi siya natakot. Kaya hindi siya nahiya. Kasi pumunta siya doon, hindi naman doon sa Pariseo. Ganun po rin po tayo po rito. Kapag pumupunta po tayo sa church, hindi kay pastor, hindi kay pastora, hindi sa kapatiran mo na nasa katabi mo, o hindi man sino mang nakakainis o naiinis ka o nang iinis sa'yo, kunit pupunta ka dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya nawawala ang takot sa atin, nawawala ang lahat ng yung pangamba, nawawala ang hindrances. Okay? Yung mga balakid para tayo po ay pumunta kapag inisip natin, kasi pupuntahan ko ang Panginoong Jesucristo may paglilingkuran ko, pasasalamatan ko ang Panginoong Jesucristo. So ito po yung pasasalamat. Nawawala po ang hiya. Hindi po dapat tayo nahihiya. Nawawala po ang dahilan. Kapag marunong tayong magpasalamat, ganito po yung babae. Amen? So ano pa? Walang pakialam ang babae sa sasabihin ng Pariseo. Sa kanya, mapaglingkuran lang niya ang Panginoong Hesus. Kinutya ang babae nang tawagin siyang makasalanan, tiniis ng babae. Dahil ito naman ay totoo. Makasalanan siya. Sino bang hindi po nagkasala? Pero makasalanan siyang napatawad sa kanyang kasalanan.
Isa siyang makasalanan na marunong mag-recognize o kilalanin ang kanyang kasalanan. Isa siyang makasalanang mapagpakumbaba na marunong sabihin, patawarin mo Panginoon kasi nagkasala ako. So isa siyang makasalanang niligtas ng Panginoon. Totoo, makasalanan ng babae, ngunit makasalanang pinatawad sa kanyang kasalanan. Naunawaan po ba natin? So hindi po niya pinansin ang pangungutya po ng Pariseo. Sabi sa verse 39 na makita nga ito ng Pariseo na sa kanya ay nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi ang taong ito kung siya ay isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya ay humipo na siya ay makasalanan. So totoo, pero hindi po pinansin po ng babae. Di so pinansin ng babae, ang importante lamang sa kanya ay ang Panginoong Jesucristo. Pero yung Pariseo, kung malaman lamang niya, sana na pati siya ay nangangailangan ng kaligtasan, sigurado ako hindi siya magiging judgmental na ganito. Na siya, ang sabi po ng salita po ng Diyos, whoever obeys the whole law, yet offend in one point is guilty of all. Ganapin mo man ang buong kautusan, magkamali ka lang sa isa, nilabag mo ang 10 utos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nangangailangan ng Panginoong Jesucristo. Katulad ng babae, ang Pariseyong ito, hindi pa siya dumarating sa pag-realize na kailangan din niya ang Panginoong Jesucristo, kaya judgmental po siya. Nauunawahan po ba natin? Amen? So nawawala ang takot. Okay, pag marunong pala tayong magpasalamat, nawawala ang takot. Number 4, malapit na po tayo. Nagpakumbaba ang babae at walang tigil na hinagkan at hinalikan ng pangaa ng Panginoong Jesucristo. Luke 7:38, at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis. Ay pinasimulan niyang dinilig ang mga luha ang kanyang paa. Ramdamin po ninyo yung senaryo kung anong ginagawa po ng babae. Okay, 38 pa rin. At ang mga ito ay kinuskos ng buhok ng kanyang ulo habang nadidilig yung paa ng Panginoon. Iyak siya ng iyak dahil sa pasasalamat. Dati siyang babaeng makasalanan, ngunit pinatawad pa rin siya ng Panginoon, minahal niya. Naramdaman niya yung Espiritu ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos. Nadidilig yung paa ng Panginoong Hesus. Kinukuskus niya, pinupunasan niya ng kanyang buhok. At hinahadkan ang kanyang mga paa. At pinapahira niya ng engkwento. Oh, hindi engkanto, engkwento. Baka mamaya sasabihin nyo, engkanto ha, engkwento. Okay, so naalala nyo po ba? Ang kwento ng kung saan ang Panginoong Jesucristo ay pinunasan ang paa ng mga apostoles. At ang sabi po ni Pedro, Panginoon, wag mong pupunasan yung paa ko. Kasi nga si Jesus Christ po ay Lord. Pero si Jesus Christ nagpunas po ng paa bilang pagpapakumbaba at paglilingkod sa kanyang mga kapatiran. So ganito yung babae, siya po ay nagpakumbaba. Pinupunasan ang paa ng Panginoon. At alam niyo po ba ang paa ang pinakamarumi? So grabe ang kanyang pasasalamat. Hindi niya ililintana kung gaano karumi ang paa ng Panginoon. Basta't ang alam lang niya, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Dati akong makasalanan, binago mo ako. Pinagkalooban mo ako ng Holy Spirit. Amen? Nilinis niya. Okay? Yung po yung nangyari. So, number 5 na po tayo. Okay? Nag-alay, parehas ang mga babae, yung dalawang babae sa Mark 14 verse 3, Luke 7, 36-39, ng pinakamahal na pabango bilang pasasalamat. Mateo 26 verse 6-13 and Mark 14, 3-5. Ito po yung sinabi, dagdag ko na rin yung Luke 7, 36-39. While Jesus was in Bethany at the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume and poured it on his head while he sat at the table. So, ang description po ng alabaster jar, ang nakalagay dun po ay very expensive perfume.
So, para maunawahan po natin, ang alabaster jar o sisidlan ng alabastro, ibig sabihin, sisidlan, yung alabaster jar, banga. Banga, iman, banga. Mayroon po doon, perfume na napakamahal. Yun po yun. Okay? So, ang pagkakaparehas po nila, ay nag-alay yung silang parehas po ng very expensive perfume. Yung isa nilagay sa ulo ng Panginoon, yung very expensive perfume, yung isa ibinuhos po sa paanan po ng Panginoon. The cost of the perfume was not important to her as long as she could offer it to our Lord Jesus Christ. Hindi po issue po ang cost of the perfume. Nakuha ninyo, i-offer naman niya sa Panginoon eh. Ibubuhos naman niya sa ulo ng Panginoon, bubuhos na sa paa ng Panginoon. Amen? So walang kaso. Walang kaso na mag-spend tayo ng pamasahe, pupunta po tayo sa church kasi sasambahin po natin at pasasalamatan ng Panginoon. Maggagastos po tayo ng gasolina, mag-o-offering po tayo para pasasalamat po sa Panginoon. Amen? Naunawahan po ba natin? So anong sinabi ng mga disipulo sa kanya? Nung nakita na binuhos yung very expensive perfume, doon pa rin. Sumunod po na verse. But when the disciples saw this, they became irritated and said, "Why this waste? Bakit nag-aaksaya?" Sa tingin nila, yung napakamahal na perfume, nung ibinuhos sa ulo at paanan ng Panginoon, pag-aaksaya. Surely this perfume could be sold for a high price and the money given to the destitute. Pero ang totoo, kilala niyo po ba kung sino nagsabi niyan? Na nag-aaksaya? Si Judas. Binanggit na sa John, the book of John, si Judas ang nagsabi niyan. At hindi ko na sinulat po dyan, na sinabi po doon, hindi naman concerned si Judas doon sa halaga po ng perfume. Ngunit concerned po siya doon sa pera, dahil daw po magnanakaw po siya ng pera. Dahil si Judas, sa 12 apostoles, siya po ang tresorero sa 12 apostoles. Kalain ninyo, pinili pa rin si Judas, binigyan pa rin ng pakikisama si Judas, hinayaan na makisama sa Panginoon, kahit alam ng Panginoon na siya ang magkakanulo sa Panginoong Jesucristo. Ganun kabuti ang Panginoon. It is sad to hear Christian na yung paglilingkod sa Diyos is a waste of time and money. Hindi po. Ang Diyos marunong tumanaw ng utang na loob. Kapag pinaglingkuran po natin po ang Diyos, hindi niya kalilimutan po yan. It's not a waste of time. Kayo po ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. It is for our own good. It's not for the good of Jesus Christ. He is God. It is for our own good when we serve God. It is for our own good kasi makakasama po tayo sa rapture day. Makakasama tayo sa kaharian po ng Diyos. Huwag kayong maniwala, tinitwist ng dyablo. Hindi po nabibenefit si pastor, si pastoro ng church. It is for our own good. Tayo rin po ang makikinabang. Hindi natin pwedeng bayaran pa sa salamat po natin sa Panginoon. Kulang ang salita. Kung kulang ang salita, samahan natin ng gawa kasi kulang ang salita.